Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Ang maliit na botela ng gamot na hawak ni Victoria ay tila may sariling bigat. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng koridor ng ospital, pinagmasdan niya ang likido sa loob nito. Para sa iba, ang landas na tinatahak niya ngayon ay isang tarangkahan patungo sa kamatayan. Isang tiyak na pamakan sa kamay ng isang lalaking kilala sa pagiging marahas at walang awa matapos ang aksidente. Ngunit para kay Victoria, wala na siyang ibang mapagpipilian. Ang kanyang puso ay nadudurog sa tuwing naririnig ang mahinang paghinga ng kanyang anak na si Amber sa kabilang silid. Kung ang pagpasok sa buhay ng isang paralisado at mapuot na CEO ang tanging paraan upang madugtungan ang buhay ng kanyang anak, handa siyang masunog sa impyerno. Ang kaunting pag-asa para sa kaligayahan ng kanyang anak, ang natitirang lakas na humuhubog sa kanyang bawat hakbang. Dahan-dahang tinulak ni Victoria ang pinto ng madilim na silid sa ospital. Ang amoy ng gamot, antiseptiko at ang mabigat na aura ng galit ay agad na sumalubong sa kanya. Doon, sa gitna ng kadiliman, nakaupo sa isang high-tech na wheelchair ang lalaking dating kinatatakutan at nirespeto sa buong bansa, si Logan, ang CEO ng Dallas Corp. Ngunit ang dating makapangyarihang pinuno ay anino na lamang ng kanyang nakaraan. Ang kanyang mga binti natatakpan na makapal na kumot, walang buhay at paralisado. Ang mas masakit pa rito ang kanyang mukha na babalutan ng malamig na ekspresyon at ang kanyang mga mata na dati puno ng talino, ngayon na puno ng matatalas at mapupuot na titig. Nawalan siya ng kapangyarihan, ng posisyon at ng mga taong akala niya ay tapat sa kanya. Nakakalong siya sa isang malamig na grudge, naghihintay ng pagkakataong makaganti. Alam ni Victoria ito ng tamang sandali. Kung hahayaan niyang lumipas ang gabing to na walang ginagawa, tuluyan ang kukunin ng mga sakim na kamag-anak ni Logan ang Dallas Corp at ang kanyang kapatid na babae na orihinal na ikakasal kay Logan ngunit tumakas ay tuluyan ang sisirain ng pangalan ng kanilang pamilya. Higit sa lahat, mawawalan ng pondong ospital para sa maintenance ng kanyang anak. Kung hindi ako kikilos ngayon, lahat matatapos sa wala, bulong niya sa sarili. Humakbang siya papasok, ang tunog ng kanyang sapatos ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Lumingon si Logan, ang kanyang leeg lamang ang gumalaw, ngunit ang intensidad ng kanyang titig ay sapat na upang patigilan ang sinumang mahinang nilalang. Ngunit hindi si Victoria. Kaya kitang tulungan na bawiin ang lahat. Ang unang boses na lumabas sa mga labi ni Victoria. Ang kanyang tinig may kaunting panginginig dala ng kaba, ngunit bawat pintig binalot niya ng purong determinasyon. Napakunot ang noo ni Logan. Isang mapait na ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi, isang tunog ng panghahamak. Para sa kanya, babaeng nasa harap niya isa lamang sa mga bayarang espiya o isang desperadong impostor. Ngunit hindi natinig si Victoria. Lumapit pa siya ng isang hakbang. Hinayaan ang sariling masulyapan ng buwan na sumisilip sa bintana upang ipakita sa lalaki na wala siyang tinatagong sandata maliban sa kanyang katapatan. Sa tuluyang paglapit ni Victoria ang kanyang mga mata, sumalubong sa madidilim at marahas na mata ni Logan. Walang sino mang nangahas tumitig kay Logan ng ganon kalalim mula nang maaksidente ito. Karamihan tumitingin sa kanya ng may awa o pandidiri. Ngunit kay Victoria nakita ni Logan na isang bagay na matagal nang nawala sa kanyang paligid. Katapangan. Lahat ng kinuha nila sa iyo, kabilang ang iyong sariling karangalan bilang CEO ng Dallas Corp, ibabalik natin, dagdag ni Victoria. Ang kanyang titig naging isang unbreakable promise. Gagamitin kong aking pangalan, ang aking buhay, upang maging mga paa at kamay mo sa labas. Ngunit kapalit ng aking katapatan, huminto siya at lalong naging seryoso ang kanyang mukha. Bayaran mo ang buong paggamot ng aking anak. Hanapin mo ang pinakamagaling na doktor sa bansa upang gisingin at pagalingin siya. Ang huling hiling ni Victoria ay umalingaw-ngaw sa malamig na silid. Ang boses niya humihingi ng tulong para sa kanyang anak ay naging tila isang panalangin sa harap ng isang mapait na Diyos.
Hanapin mo ang pinakamagaling na doktor, Logan. Yun lang ang tanging hiling ko kapalit ng aking buong buhay. Pag-uulit niya, habang kanyang mga kamay mahigpit na nakakuyom sa kanyang palda. Pinagmasdan ni Logan ang bawat galaw ng babae. Sanay siya sa mga negosyanteng humihingi ng milyon-milyong piso o share sa kumpanya, ngunit ang babaeng to, na pilit nagpapanggap bilang kanyang kapatid na si Vivian, ay buhay na isang batang hinihingi bilang kabayaran. Para kay Logan, ito ay kakaibang uri ng pusta. Isang pusta kung saan ang nakataya hindi pera, kundi ang huling natitirang tiwala sa kanyang natitirang pagkatao. Isang mahaba at nakabibinging katahimikan ang nangyari. Pagkatapos na ilang sandali, isang mahina at paos na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Logan. Ang tunog na iyon walang kaligayahan. Ito ay puno ng pait. Isang doktor? Tanong ni Logan. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Matalim niyang tinignan ang sarili niyang mga binti na nakaratay sa wheelchair. Tingnan mo ko, Victoria, o kung sino ka man. Ako mismo hindi magamot ng mga doktor na sinasabi mo. Ako ay isang paralisadong lalaki na tinapon na ng sarili niyang pamilya. Anong laban mo sa mga taong kumuha ng korona ko? Humakbang paalis si Victoria sa takot na biglang hampasin ni Logan ang armrest ng kanyang silya. Anong akala mo sa akin? Isang bayani na kayang magbira ng himala? Hindi natakot si Victoria sa pagsabog ng galit ni Logan. Sa halip, mas lalo siyang lumapit. Kailangan kitang maging utak. Logan, hindi kita kailangan maging bayani. Matapang niyang sagot. Alam kong hindi ikaw si Vivian. Malamig na binitawan ni Logan ang katotohanan. Ang iyong kapatid ay isang marangyang babae na natakot nang malamang magiging pabigat ako. Ikaw, iba ang mga mata mo. Desperado ka. Yumuko si Victoria, ngunit agad ding nagangat ng tingin. Oo, ako ang pamalit. Ako si Victoria. Ang kapatid ko ay tumakas dahil takot siya sa dilim mo. Ngunit ako, sanay ako sa dilim, Logan. Kung kailangan mo maging demonyo para makuhang Dallas Corp, ako ang magiging anino mo. Nilabas ni Victoria ang isang lukot ngunit maayos na dokumento mula sa kanyang bag. Ang orihinal na kasunduan na kasal na binago niya ang inang mga sagnay. Inilapag niya to sa ibabaw ng kumot na nakatakip sa mga binti ni Logan kasama na isang mamahaling panulat. Pirmahan mo to at simula ngayong gabi, ang pangalan ko'y Vivian sa harap ng mundo. Gagawin ko lahat ng utos mo. Pipiringan kong aking mga mata sa mga ilegal mong plano at magiging boses mo ko sa mga board meeting na hindi mo madadaluhan, deklara ni Victoria. Tinitigan ni Logan ang panulat. Sa loob ng ilang buwan ang panulat na iyon ay hindi niya hinawakan dahil sa kawalan ng pag-asa. Ngunit sa harap ng babaeng to, naramdaman niya ang isang pamilya na kislap. Ang kislap ng ambisyon at paghihiganti. Gamit ang nanginginig ngunit determinadong kamay, kinuha niya ang panulat at mabilis na nilagdaan ng papel. Ang kasunduan ay salyado na. Nang sumunod na umaga, isang marangyang itim na sasakyan ang sumunod kay Victoria upang dalhin siya sa mansyon ng mga Dallas bilang opisyal na asawa ni Logan Dallas. Pagbaba niya ng sasakyan, sinalubong siya ng malaking tarangkahan at ng mga katulong na ang mapanghusgang tingin. Sa kanilang mga mata siya isang babaeng mukhang pera na pumatol sa isang paralitiko. Ngunit habang naglalakad siya, pumasok sa malaking bulwagan, hawak ang kanyang maliit na bag, lumingon siya sa kanyang likod kung saan tinutulak ng mga bodyguard ang wheelchair ni Logan. Nagtagpo ang kanilang mga mata, walang init, walang pag-ibig, ngunit may isang lihim na pagkakaunawaan. Ang laro opisyal nang nagsimula at wala nang talikuran. Ang mansyon ng mga Dallas hindi isang tahanan, ito ay isang hawla ng mga lobong gutom sa kapangyarihan. Sa kanyang unang gabi, isang marangyang hapunan ang nihanda ng pamilya ni Logan upang ipahiya ang bagong asawa. Ang tiyuhin ni Logan na si Julian, na kasalukuyang umuupo bilang pansamantalang pinuno ng Dallas Corp, ay ngumiti na may panguuyam habang nakatingin kay Victoria. Isang magandang babae para sa isang lalaking di man lang makatayo, bulong ni Julian na sinunta ng tawan na iba pang miyembro ng pamilya. Nasasaktan si Victoria para kay Logan, ngunit bago pa man siya makapagsalita, naramdaman niya ang malamig na hawak ni Logan sa kanyang kanang kamay sa ilalim ng lamesa. Ang hawak na yon may mahigpit, isang senyas na huwag siyang magpapadala sa galit. Tumingin si Victoria kay Julian.
Tinaas ang kanyang noo at sinabi, "Ang isang leon kahit nakaupo, nananatiling hari ng kagubatan, Tia Julian, at ang mga asong nakatayo ay nananatiling tagasalo lamang ng mga natitirang buto." Sa unang pagkakataon, napangiti ng lihim si Logan. Sa loob ng kanilang pribadong silid, doon lang na ilalabas ni Logan ang kanyang totoong pagkatao, ang kanyang kahinaan, at ang kanyang matinding galit. Ang mga unang linggo ay naging impyerno para kay Victoria. Tuwing gabi, hinahagis ni Logan ang mga baso, tinatanggihan ng mga gamot at sinisigaw na hindi niya kailangan ng awa. Ngunit hindi siya iniwan ni Victoria. Sa tuwing nagwawala si Logan, tahimik na nililinis ni Victoria ang mga nabasag na bubog. Pinupunasan ng pawis sa noo ng lalaki at tinutulungan tong makalipat sa kama nang walang kahit isang reklamo. "Gawin mo lahat ng gusto mo, Logan. Saktan mo ko ng mga salita mo, ngunit hindi ako aalis. Kailangan kita para sa anak ko at kailangan mo ko para sa iyong karangalan." Malumanay ngunit matatag na sabi ni Victoria gabi-gabi. Unti-unti ang matigas na dingding sa puso ni Logan ay nagsimulang gumuho dahil sa walang kapantay na pasensya ng babae. Lumipas ang mga buwan at ang plano ni na Logan at Victoria ay unti-unti nang nagbunga. Si Victoria ang naging boses at paa ni Logan sa labas. Siya ang dumadalo sa mga lihim na pagpupulong kasama ng mga tapat na shareholder ng Dallas Corp na nanatiling tapat kay Logan. Gamit ang talino ni Logan na idinidikta sa kanya gabi-gabi, unti-unti, binili ni Victoria ang mga shares ng kumpanya sa ilalim ng isang dummy company. Sa araw ng malaking board meeting kung saan balak ni Julian na tuluyan ng ideklara ang sarili bilang permanenteng CEO, bumukas sa malaking pinto ng boardroom. Pumasok si Victoria, marangya at may otoridad, habang tinutulak ang wheelchair ni Logan. Ang buong silid na puno ng bulungan at takot. Nilapag ni Victoria ang mga dokumento sa lamesa, mga patunay na sila na ngayon ang nagmamay-ari ng 51% ng shares ng kumpanya. Si Logan, gamit ang kanyang malamig at makapangyarihang boses, ay tumingin kay Julian at nagsabi, "Bumaba ka sa upuan ko, Julian. Tapos na ang laro mo." Matapos ang tagumpay sa Dallas Corp, hindi nalimutan ni Logan ang kanyang bahagi ng kasunduan. Ginamit niya lahat ng kanyang koneksyon at kayamanan upang dalhin si Dr. Alcaraz, ang pinakamagaling na neurosurgeon sa buong bansa, upang operahan ang anak ni Victoria na si Amber. Ang gabi ng operasyon ay ang pinakamahabang gabi sa buhay ni Victoria. Nakaupo siya sa labas ng operating room, umiiyak, nanginginig sa takot. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pinaalis ni Logan ang kanyang mga bodyguard at siya mismong lumapit kay Victoria gamit ang kanyang wheelchair. Hinawakan niyang dalawang kamay ng babae, nilagay ito sa kanyang kandungan at sinabi, "Malakas ang anak mo dahil ikaw ang ina niya. Hindi ko hahayaan na mawala siya sa iyo, Victoria." Nang lumabas ang doktor at sabihing matagumpay ang operasyon at ligtas na ang bata, napalhod si Victoria sa iyak at niyakap si Logan. Isang yakap na puno ng pasasalamat na unti-unting naging yakap ng tunay na pag-ibig. Isang taon ang lumipas, ang Dallas Corp muling naging pinakamayamang kumpanya sa ilalim ng pamumuno ni Logan. Habang si Julian at ang mga kasamahan nito tuluyan ng nakakulong dahil sa korupsyon at tangkang pagpatay kay Logan noon. Sa hardin ng mansyon ng mga Dallas makikita ang isang maliit na batang babae, si Amber, na masayang tumatakbo at tumahabol sa mga paru-paro, malusog at puno ng buhay. Sa di kalayuan, nakaupo pa rin si Logan sa kanyang silya, ngunit may malaking pagbabago. Ang kanyang mga daliri sa paa nagsisimula ng gumalaw. Isang magandang senyales ayon sa mga doktor na maaari pa siyang makalakad sa tulong ng therapy. Lumapit si Victoria sa likod ni Logan. Pinato ang kanyang mga kamay sa balikat nito at tinalika ng pisngi ng lalaki. Hinawakan ni Logan ang kamay ng kanyang asawa at tumingin sa kanya ng may purong pagmamahal. Ang kasunduan na nagsimula sa kadiliman, desperasyon at isang botelya ng gamot ay nagtapos sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw. Isang patunay na ang pamalit na asawa ang siyang tunay na nagligtas sa kanyang buhay at nagbalik ng kanyang korona.
habang unti-unting bumabalik ang katahimikan at karangalan sa buhay ni na Victoria at Logan. Isang di naasahang bagyo ang dumating sa pintuan ng mansyon ng mga Dallas. Si Vivian, ang tunay na nakatakdang ikasal kay Logan na tumakas dahil sa takot sa kanyang kapansanan, ay biglang nagbalik. Na makita ni Vivian sa mga balita na si Logan ay muling naging makapangyarihan at ang Dallas Corp ay mas mayaman pa kaysa noon, binalot siya ng inggit at kasakiman. Nandito ako upang bawiin ang kung anong sakin. Matigas na sabi ni Vivian nang harapin niya si Victoria sa sala. Ako ang tunay na Vivian na nasa kontrata, Victoria. Ikaw ay isang impostor lamang na nagnakaw sa posisyon ko. Ang takot na matagal nang binaon ni Victoria ay muling nabuhay. Ang takot na baka mawalan siya ng karapatan sa lalaking unti-unti niya nang minamahal. Hindi hinayaan ni Logan na madungisan ang katahimikan ng kanyang bagong pamilya. Habang tinutulak ang kanyang wheelchair papasok sa sala, ang kanyang malamig at matatalas na mata direktang tumama kay Vivian. Walang bakas ng dating emosyon o panghihinayang sa mukha ng CEO. Sinong sinasabi mong impostor? Tanong ni Logan. Ang boses ay tila yelo sa lamig. Ang babaeng nang iwan sa akin nung ako ay duguan at nakandusay sa lupa? O ang babaeng naging paa at kamay ko nung tinalikuran ako ng buong mundo? Humakbang papalapit si Vivian sa takot. Idinagdag ni Logan, para sa akin isa lang ang asawa ko at siya ang babaeng kasama ko ngayon. Umalis ka sa pamamahay ko bago ko ipatawag ang mga pulis para sa trespassing. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Victoria na hindi na siya nag-iisa sa laban. Pinagtatanggol na siya ng lalaking dati turing sa kanya ay kasangkapan lamang. Hindi sumuko si Vivian dahil sa matinding galit at inggit nakipag-alyansa siya sa mga natitirang tauhan ni Julian na nagtatago pa rin sa batas. Nagplano sila ng isang marahas na hakbang upang pabagsakin si Logan sa pamamagitan ng pag-target sa pinakamahina nitong gabi. Ang kanyang mag-ina. Isang hapon, habang naglalaro si Amber sa hardin kasama ng kanyang yaya, isang grupo ng mga armadong lalaki ang nagawang makapasok sa perimeter ng mansyon. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ni Victoria ang iyak ng kanyang anak. Nang subukan niyang tumakbo patungo sa hardin, hinarangan siya na isa sa mga tauhan ni Vivian. Ang takot para sa buhay ng kanyang anak muling nagpabalik ng determinasyon sa mga mata ni Victoria. Sa loob ng kanyang silid, narinig ni Logan ang sigaw ng kanyang mag-ina at ang tunog ng basag na salamin sa ibaba. Ang kanyang puso na puno ng matinding takot at galit, isang emosyon na mas matindi pa kesa nang maaksidente siya. Hindi muli. Hindi ko hahayaang saktan nilang pamilya ko. Sigaw niya sa kanyang sarili. Sa gitna ng desperasyon, may isang bagay na bumanat sa kanyang mga kalamnan. Ang kanyang mga binti na isang taon nang walang buhay ay biglang nakaramdam na matinding init. Gamit ang kanyang buong lakas at ang adrenaline na dulot ng takot para sa kanyang pamilya, dahan-dahang hinawakan ni Logan ang armrest ng kanyang wheelchair at tumayo. Ito ay isang gulanit at nanginginig na hakbang, ngunit matagumpay siyang nakatayo sa sarili niyang mga paa. Kinuha niya ang isang mabigat na baston sa tabi at dahan-dahan naglakad pababa ng hagdan, handang pumatay para sa kanyang mag-ina. Nang makarating si Logan sa ibaba, nakita niya si Victoria, duguan ng braso, ngunit mahigpit na yakap-yakap si Amber. Habang si Vivian at ang mga kasamahan nito ay nagtatangkang hilahin ng bata. Sa pagkakita kay Logan na nakatayo, isang tila imposibleng tanawin. Natigilan ang lahat ng kriminal. Ang aura ni Logan ay tila isang nagngangalit na Diyos ng digmaan. Bago pa man makakilos sa mga kalaban, ay pumasok na ang mga tapat na bodyguard ni Logan na pinamumunuan ng kanyang kanang kamay na mabilis nagpabagsak sa mga tauhan ni Vivian. Si Vivian ay napaluhod sa sahig, umiiyak at nagmamakaawa habang pinupunasan ang mga dumating na pulis. Tumingin si Logan sa kanyang dating kasintahan na may purong pag-aalala at sinabi, "Pinangako ko kay Victoria na ibabalik ko ang karangalan ko at kasama sa karangalan yun ang proteksyon ng aking pamilya laban sa mga tulad mo." Mabilis na lumapit si Logan sa sarili niyang mga paa.
at lumuhod upang yakapin sina Victoria at Amber. Ang laban ay tapos na at sa pagkakataong to, ang kanilang pamilya mas matatag pa sa anumang bagyo. Matapos ang marahas na pagtatangka ni Vivian, naging malinaw kay Logan na hindi na nila kailangan magtago sa ilalim ng mga kasinungalingan. Sa loob ng opisina ng Dallas Corp, pinatawag ni Logan ang mga pinakamataas na opisyal ng kumpanya at ang mga kilalang mamamahayag sa bansa. Sa tabi niya nakatayo si Victoria, suot ang isang simpleng marangyang kasuotan. Hawak ang kamay ng babae, hinarap ni Logan ang mga kamera. Nais kong ipakilala sa buong mundo ang tunay na babaeng nagligtas sa akin sa Dallas Corp. Siya ay hindi si Vivian. Deklara ni Logan ay kinagulat ng lahat. Siya si Victoria, ang pumasok sa buhay ko bilang isang pamalit, ngunit naging nag-iisang reyna ng aking puso. Simula ngayon ang pangalang Victoria ang kikilalanin ng batas at ng kumpanyang ito. Ang pag-aming ito ay nagdulot ng malaking paghanga sa publiko at ang pangalan ni Victoria naging simbolo ng katapatan at pag-ibig. Lumipas ang 6 na buwan ng masinsinang physical therapy. Araw-araw walang sawang sinasamahan ni Victoria si Logan sa kanyang mga ehersisyo. May mga araw na nadarapa si Logan at bumabalik ang frustration, ngunit naroon laging nakalahad ang mga kamay ni Victoria upang siya ay itayo. Isang umaga, habang nasa loob sila ng therapy room, binitawan ni Logan ang kanyang mga baston. Tumingin siya kay Victoria na may distansyang 5 hakbang. Sa ilalim ng nagkikahos ngunit determinadong paggalaw, humakbang si Logan. 1, 2, 3, 4, 5, hanggang sa tuluyan niyang maikulong si Victoria sa kanyang mga bisig. Pinangako ko sa sarili ko, Victoria, na sa araw ng ating kasal hindi ako darating ng naka-wheelchair. Lalakarin ko ang landas patungo sa iyo. Bulong ni Logan habang nakasubsob ang mukha sa leg ng asawa na nagpaiyak sa babae sa labis na galak. Sa kabilang banda, si Amber tuluyan ang nakarecover mula sa kanyang sakit. Siya ay naging isang masigla at madaldal na bata na walang ibang tinatawag kundi Daddy Logan. Ang makita ang kanyang anak na may kompletong pamilya at may amang handang ibigay ang buong mundo para sa kanila, ang pinakamalaking gantimpala para kay Victoria. Isang gabi bago ang kanilang opisyal na kasal, dinalaw ni Logan si Victoria sa silid nito. Nilapag niya sa mesa isang marangyang kahon. Nang buksan to ni Victoria, lumarawan doon ang isang napakagandang tiara na gawa sa mga brilyante at isang sertibiko ng pagmamay-ari ng isang foundation para sa mga batang may karamdaman na ipinangalan kay Amber. Yan ang patunay na hindi ka lang asawa ng isang CEO, Victoria. Ikaw ang tagapagtanggol ng mga tulad namin na minsan ang nawala ng pag-asa, sabi ni Logan. Dumating ang araw na pinakahintay ng lahat. Ang katedral na puno ng mga nagniningning na ilaw, mga sariwang puting rosas at mga prestihiyosong panauhin mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang dulo ng altar tahimik na binabantay ng mga mata ng publiko. Bumukas ang malaking pinto ng simbahan. Doon nakatayo si Victoria, suot ang isang napakagandang ball gown na gawa sa mamahaling laso at perlas. Habang dahan-dahan siya naglalakad sa red carpet, ang kanyang mga mata nakatutok lamang sa dulo kung saan nakatayo si Logan Dallas. Matikas, tuwid at walang anumang alalay, suot ang isang itim na tuxedo. Sa tabi ni Logan nakatayo si Amber bilang flower girl na masayang kumakaway sa kanyang ina. Walang wheelchair, walang galit, walang pait. Purong pag-ibig lamang ang namamayani sa bawat sulok ng katedral. Tinanggap kita bilang aking pamalit, ngunit binigyan mo ko ng totoong buhay. Pananumpa ni Logan habang sinusuot ang singsing sa daliri ni Victoria. Ngayong araw, sa harap ng Diyos at ng tao, ikaw ang aking nag-iisang asawa, aking kasama at aking buhay. Sumagot si Victoria. Ang mga luha ng kaligayahan ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang gamot na hawak ko noon, akala ko, get away sa kamatayan. Ngunit ito palang nagdala sa akin sa'yo. Ikaw ang aking tahanan, Logan. Nang maglapat ang kanilang mga labi para sa kanilang unang halik bilang mag-asawa sa ilalim ng kanilang totoong mga pangalan. Ang buong simbahan sumabog sa masigabong palakpakan. Ang kwento ng pamalit na asawa ng paralisadong CEO ay hindi nagtapos sa isang simpleng kasunduan.
Ito'y nagtapos sa isang walang kapantay na imperyo ng pag-ibig kung saan ang tunay na karangalan ay hindi ang korona ng Dallas Corp, kundi ang pamilyang kanilang nabuo sa gitna ng unos. Matapos ang kanilang marangyang kasal, pinili ni Logan at Victoria ang isang tahimik na pribadong isla sa Palawan para sa kanilang pulot gata o honeymoon. Malayo sa ingay ng negosyo at mga kamera ng media, sa wakas nananamnam ng dalawa ang kapayapaan na matagal na nilang ipinaglaban. Isang gabi habang nakaupo sila sa buhanginan, pinapanood ang alon ng dagat sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sumandal si Victoria sa dibdib ni Logan. Ramdam niya ang matitigas at malalakas na kalamnan ng lalaki. Isang malayong estado mula sa paralisadong CEO na dinatnan niya sa madilim na silid ng ospital. Minsan, natatakot ako na baka panaginip lang to, Logan, bulong ni Victoria. Hinawakan ni Logan ang kanyang baba at hinalikan siya ng marahan. Kung panaginip man to, Victoria, hindi ko hahayaan na magising tayo. Ikaw nagbigay sa akin ng lakas para tumayong muli at hindi ko sasayangin ang buhay na binigay mo. 3 buwan matapos ang kanilang balikan mula sa bakasyon, isang magandang balita ang nagdala ng labis na kagalakan sa buong mansyon ng mga Dallas. Si Victoria nagdadalang tao. Ang balitang to nagpatalon sa tawa kay Amber na excited ng maging isang ate. Si Logan na kilala sa pagiging malamig at striktong CEO sa boardroom ay naging isang napakalambing at protective na asawa. Halos ayaw niya nang palakarin si Victoria at palagi itong sinusundan ng mga doktor at nutrisyonista na siya mismong kumuha. Logan, buntis ako, hindi ako may sakit. Madalas na biro ni Victoria sa kanyang asawa. Habang natatawa. Ngunit para kay Logan ang sanggol sa sinapupunan ni Victoria ay isa pang himala na idinagdag sa kanilang buhay. Ang takot na mawala ng pamilya noon na palitan ng pagnanais na ibigay ang pinakaligtas na mundo para sa kanyang mag-ina. Habang abala ang pamilya sa paghahanda ng bagong sanggol, isang bagong banta ang sumulpot sa mundo ng korupsyon. Ang Vortex International, isang malaking dayuhang kumpanya na pinamumunuan na isang misteryosong negosyante na si Ethan Vance ay nagsimulang i-hostile takeover ang mga subsidiary ng Dallas Corp. Si Ethan Vance ay may malalim na galit kay Logan mula pa nang mag-aaral pa sila sa universidad at gagamitin niya ang pagkakataong to kung saan abala si Logan sa pamilya nito upang pabagsakin ang Dallas Corp. Ipaalam mo kay Logan Dallas na ang totoong laro nagsisimula pa lamang. Malamig na utos ni Ethan sa kanyang mga tauhan habang pinapanood ang pagbaba ng stock market ng Dallas Corp. Nang malaman ni Victoria ang pagbaba ng stock market ng kumpanya at ang stress na idinudulot ito kay Logan, hindi siya nanatiling nakaupo lamang sa mansyon. Kahit 6 na buwang buntis, sinuot niya ang kanyang corporate attire at pumasok muli sa Dallas Corp sa tabi ng kanyang asawa. Magkasama nating binuo ang imperyong ito, Logan. Hindi kita hayaang lumaban ng mag-isa. Matatag na sabi ni Victoria nang subukan siyang pigilan ni Logan dahil sa kanyang kalagayan. Sa loob ng boardroom, pinakitang muli ni Victoria ang kanyang talino. Gamit ang kanyang karanasan sa pagiging boses ni Logan noon, pinakalma niya ang mga natatakot na investors at naglatag na isang kontra-estratehiya na pumipigil sa mabilis na pag-atake ng Vortex International. Ang mag-asawang Dallas muling napatunay na sila'y hindi lang matatalong tandem. Dahil sa hindi matibag na depensa ni Logan at Victoria sa kumpanya, nagpa siya si Ethan Vance na gumamit ng maraming taktika. Nagpadala siya ng peking paanyaya para sa isang charity gala kung saan gagamitin niyang pagkakataon upang ihiwalay si Victoria kay Logan at pilitin ng huli na pirmahan ang pagsuko ng Dallas Corp kapalit ng kaligtasan ng kanyang buntis na asawa. Habang papasok ang sasakyan nina Logan at Victoria sa venue ng gala, naramdaman ni Victoria ang isang kakaibang kaba. Hawak-hawak ang kanyang tiyan. Tumingin siya kay Logan. May kakaiba sa gabing ito, Logan. Hinawakan ni Logan ang kanyang kamay at tinignan ng paligid gamit ang kanyang matatalas na mata. Ang kanyang pandama bilang isang pinuno ay agad na naging alerto. Huwag kang mag-alala, asawa ko. Kung sino man naganda ng bitag na to, hindi nila alam kung anong uri ng halimaw ang kanyang ginalit.
Ang bulwagan ng charity gala na puno ng mararangyang ilaw at tugtugin, ngunit sa ilalim nito ay ang mga nagbabadyang panganib. Sa gitna ng pagtitipon, gumawa ng paraan ang mga tauhan ni Ethan Vance upang lumikha ng sadyang kaguluhan sa pamamagitan ng pagpatay sa kuryente ng hotel. Sa ilang segundo ng kadiliman, sa piritang inihiwalay ng mga armadong lalaki si Victoria mula sa tabi ni Logan. Nang bumukas sa mga ilaw, wala na si Victoria sa tabi ni Logan. Sa halip, isang mensahe na tanggap ng CEO sa kanyang telepono. Kung gusto mong makitang buhay ang iyong asawa at ang anak sa kanyang sinapupunan, pumunta ka sa penthouse ng mag-isa. Huwag kang magkakamaling magdala ng mga bodyguard, Logan. Ang mga mata ni Logan nagdidilim sa galit. Ang mga nakikita sa kanyang ekspresyon na paatras, ang natutulog na leon tuluyan ng nagising. Sa loob ng marangyang penthouse, nakatali ang mga kamay ni Victoria sa isang upuan. Ngunit ang kanyang mukha, walang bakas ng takot. Sa harap niya ay nakatayo si Ethan Vance, may hawak na baso ng alak at nakangisi na nakakatakot. Iiyak din ang asawa mo, Victoria, at ibibigay niya sa akin ng Dallas Corp para iligtas ka, pananakot ni Ethan. Tumingin si Victoria ng diretso sa mga mata ni Ethan at ngumiti ng may pang-uyam. Hindi mo kilala ang asawa ko, Ethan. Akala mo ba mahina siya dahil lang naging paralisado siya noon? Ang kapansanan niya nagturo sa amin kung paanong lumaban sa dilim at oras pumasok siya sa pintong yan, ikaw ang dapat magmakaawa para sa buhay mo. Bumukas ang pinto ng may malakas na kalabog at doon iniluwal si Logan. Nakatayo ng matikas, walang takot. May hawak na sirang bakal na hawakan ng pinto na binuwag niya gamit ang sariling mga kamay. Ethan, ang malamig na boses ni Logan ay umalingaw-ngaw sa silid. Sumugot ang kanilang dalawang bodyguard ni Ethan. Ngunit sa loob ng ilang buwan ng puspusang physical therapy at boxing upang maibalik ang kanyang lakas, mabilis na pabagsak ni Logan ang mga ito gamit ang tumpak at malalakas sa suntok. Natarantang naglabas ng baril si Ethan, ngunit bago pa man niya ito maitutok kay Logan, mabilis na sumigaw si Victoria at hinarang ang upuan upang maibalik ang atensyon ni Ethan. Ginamit ni Logan ang pagkakataong yon upang suggapan si Ethan. Itulak to sa pader at sakalin gamit ang isang kamay. Huwag na huwag mong hahawakan ng pamilya ko, bulong ni Logan habang ang mga mata ay nag-aapoy. Sa sandaling yon, pumasok ang mga otoridad kasama ng kanyang kanang kamay ni Logan na kanina pa pala nakatrack sa signal ng telepono ni Logan. Si Ethan Vance tuluyang naaresto dahil sa kidnapping at tangkang pagpatay. Dahil sa matinding stress at takot mula sa insidente, bigla nakaramdam si Victoria na matinding sakit sa kanyang tiyan. Napahawak siya sa braso ni Logan habang dahan-dahan bumababa ang likido sa kanyang mga binti. Logan, ang sanggol, manganganak na ako, nahihirapang sabi ni Victoria. Natataranta ang buong paligid, ngunit binuhat ni Logan si Victoria sa kanyang mga bisig nang walang pag-aalinlangan. Tumakbo siya pababa ng hotel patungo sa naghihintay na ambulansya. Sa loob ng delivery room ng ospital, hindi binitawan ni Logan ang kamay ni Victoria. Pinapanood niya ang paghihirap ng kanyang asawa, umiiyak din habang nagbibigay ng lakas ng loob. Kaya mo yan, Victoria. Nandito ako, hindi kita iiwan. Isang malakas na iyak ng sanggol ang bumasag sa tensyon sa loob ng silid. Isang malusog na sanggol na lalaki ang isinilang. Nang ilagay ng nurse ang sanggol sa dibdib ni Victoria, napaluhod si Logan sa tabi ng kama at hinalikan ang noo ng kanyang asawa. Salamat, Victoria. Salamat sa pagbibigay sa akin isa pang dahilan para mabuhay, aniya habang umiiyak sa galit at ligaya. Pumasok din si Amber sa silid, bitbit ang maliit na teddy bear para sa kanyang bagong kapatid na pinangalanan nilang Liam Dallas. Ang Vortex International ay tuluyan bumagsak at nakuha ng Dallas Corp lahat ng ari-arian nito pagkatapos ng iskandalo. Habang magkayakap ang buong pamilya sa kama ng ospital, alam ni Logan at Victoria na wala nang anumang bagyo ang makatitibag sa kanilang imperyo. Ang pamalit na asawa hindi na lang isang tagapagligtas. Siya ng puso't kaluluwa ng buong buhay ni Logan. 5 taon ang mabilis lumipas matapos ang pagbagsak ng Vortex International. Ang mansyon ng mga Dallas ay hindi na ang mahilig na malamig at madilim na bahay na dinatna ni Victoria noon.
Ngayon, ito'y puno na ng tawanan at ng ingay. Si Amber na labis na malusog, 10 taong gulang na at isang mahusay na mag-aaral sa isang prestiyosong paaralan. Habang ang 5 taong gulang na si Liam ay ang carbon copy ng kanyang ama. Matalino, seryoso, ngunit may malambot na puso para sa kanyang ina. Si Logan naman tuluyan ng nakarecover. Pagaman may mga oras na gumagamit siya ng baston kapag labis na napapagod, nakakatayo na siya na may buong giting bilang panuno ng Galas Corp. Sa bawat tagumpay, nananatiling nasa tabi niya si Victoria bilang vice chairwoman ng kumpanya. Sila ang tinuturing na pinaka-makapangyarihang mag-asawa sa mundo ng negosyo. Isang araw, habang inaayos ni Victoria ang mga lumang gamit sa silid-aklatan ng mansyon upang magbigay daan sa mga bagong libro ng mga bata, isang lumang kahon na nahulog mula sa pinakamataas na estante. Sa pagkabukas nito, tumambad ang mga sulat at dokumento ng kanyang yumaong ama. Nang basahin ni Victoria ang isa sa mga legal na papel, nanlaki ang kanyang mga mata. Napakapit siya sa kanyang dibdib. Ang dokumento ay isa lumang kasunduan na sa pagitan ng kanyang ama at ng yumaong lolong Logan. Ayon sa kasulatan, ang pamilya ni Victoria ang orihinal na nagmamay-ari ng lupain kung saan tinayo ang pinakamalaking planta ng Dallas Corp. Ngunit ito nakuha sa pamamagitan ng isang mapanlinlang na pirma ng mga dating opisyal ng Dallas. Ang ibig sabihin, ang pamilya ni Logan ang may malaking utang na loob at pananagutan sa pagbagsak ng pamilya ni Victoria noon. Binalot ng matinding kalituhan at lungkot si Victoria. Kaya ba ako pinadala rito ng tadhana upang bawiin ang ninakaw sa pamilya ko? Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan masayang naglalaro si Logan kasama ang mga bata. Natakot si Victoria na baka kapag nalaman to ng publiko o ng mga natitirang kaaway ni Logan, gamitin to upang sirain muli ang kumpanya. Mas masakit pa ron, natatakot siya na baka magbagong tingin sa kanya ni Logan, na baka isipin itong kaya siya na natili ay para sa paghihiganti ng kanyang pamilya. Pinasya ni Victoria na itago muna ang dokumento sa loob ng isang pribadong vault. Nang di nalalaman na isang mataas na opisyal ng kumpanya ang nakakita sa kanyang kakaibang pagkilos. Ang opisyal na nakapansin sa kilos ni Victoria ay si Mr. Henderson, isang tapat na tauhan noon na nakakulong na si Julian. Naghahanap siya ng pagkakataon upang makaganti kay Logan. Palihim niyang binuksan ang vault ni Victoria habang ito'y nasa isang pulong at kinuha ang larawan ng lumang dokumento. Kinabukasan, naging laman ng mga pahayagan ng malaking eskandalo. Ang Dallas Corp tinatag sa pamamagitan ng panloloko sa pamilya ng kasalukuyang asawa ng CEO. Ang balita nagdulot ng gulo sa stock market at ang mga mamamahayag ay nag-abang sa labas ng mansyon. Nang makita ni Logan ang balita sa kanyang opisina, agad niyang pinatawag si Victoria. Sa loob ng opisina ni Logan, mabigat ang atmosfera. Nilapag ni Logan ang pahayagan sa lamesa at tiningnan si Victoria. Alam mo ba ang tungkol dito, Victoria? Malumanay, ngunit may lungkot na tanong ni Logan. Umiyak si Victoria, lumuhod sa harap ng kanyang asawa, hawak ang kamay nito. Patawad, Logan. Nalaman ko lang to nung isang linggo. Tinago ko dahil natatakot ako. Natatakot ako na baka masirang pamilya natin. Na baka isipin mo lumapit ako sa iyo para maghiganti. Hinawakan ni Logan ang mukha ni Victoria at pinunasan ang mga luha nito bago siya hinila patayo upang yakapin ng mahigpit. Nakalimutan mo na ba kung paano tayo nagsimula, Victoria? Pumasok ka sa buhay ko gamit ang isang botelya ng gamot at isang desperadong kasunduan. Ngunit binigyan mo ako ng puso at ng buhay. Kung ang pamilya ko nagpahirap sa pamilya mo noon, ibibigay ko sa iyong buong Dallas Corp ngayon bilang kabayaran. Walang halaga ang kumpanyang ito kung wala ka sa tabi ko. Sa harap ng bagong krisis, ang kanilang pagmamahalan ay hindi natibag. Sa halip, ito ang naging sandata nila upang harapin ang multo na nakaraan. Ang ingay ng mga mamamahayag sa labas ng Dallas Corp ay tila isang kawan ng mga lobo na nag-aabang ng biktima. Marami ang nag-aakala ng iskandalong to ang magiging mitsa ng paghiwalay ni Logan at Victoria, ngunit sa loob ng holding room magkahawak kamay ang mag-asawa. Walang bakas ng takot o pag-aalinlangan. Handa ka na ba, aking reyna? Bulong ni Logan habang inaayos ang kwelyo ng kanyang tuxedo. Ngumiti si Victoria, ang kanyang mga mata puno ng tiwala. Basta kasama kita, Logan.
Handa akong harapin ang buong mundo. Sabay silang lumakad palabas patungo sa entablado ng press conference kung saan agad silang sinalubong ng nakakasilaw na mga flash ng kamera. Unang tumayo sa podium si Victoria. Sa halip na magdepensa o magtanggi, nilabas niya ang orihinal na lumang dokumento at pinakitang to sa lahat. Ang balitang lumabas ay totoo. Panimula ni Victoria na kinagulat ng mga reporter. May kasalanan ang nakaraang pamunuan ng Dallas Corp sa aking pamilya. Ngunit narito ako ngayon, hindi bilang biktima kundi bilang patunay na ang pag-ibig at justisya kayang magbasto sa mga pagkakamali ng nakaraan. Sumunod na tumayo si Logan sa tabi ng kanyang asawa. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw ng may otoridad. Ang kasalanan ng aking mga ninuno hindi ko itatago. Upang itama ang kasaysayan, opisyal kong inaanunsyo ngayon na ang 50% ng kabuoang shares at ari-arian ng Dallas Corp ay legal nang inililipat sa pangalan ng aking asawa, si Victoria Dallas. Sana siya lamang hindi isang vice chairwoman. Siya na ngayon ang co-owner ng imperyong ito. Ang marangal na hakbang na ito ay nagpapatahimik sa mga kritiko at nag-iwan ng matinding paghanga sa publiko. Habang pinagdiriwang ng publiko ang katapatan ng mag-asawa, hindi pinalampas ni Logan ang taong nagtraidor sa kanila sa loob ng kumpanya. Inutusan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang security team na i-lockdown ang sistema at saruin lahat ng CCTV footage sa paligid ng opisina at vault ni Victoria. Di nagtagal na tagpuan ang ebidensya laban kay Mr. Henderson. Sa isang kuha ng lihim na kamera, malinaw na makikita ang kanyang pag-atake sa pribadong vault. Nang tangkain ni Henderson na tumakas patungo sa paliparan, bitbit ang ilang ninakaw na pondo ng kumpanya, hinarangan ng mga sasakyan ng mga Dallas ang kanyang daraanan. Sa isang madilim na silid sa underground ng Dallas Corp, pumasok si Logan na may hawak na baston. Kasunod si Victoria. Nakatali sa upuan si Henderson, pawisan at nanginginig sa takot. Logan, Victoria, nagkamali ako. Naakit lang ako sa pera. Pagmamakaawa ni Henderson. Pawisan at nanginginig sa takot. Logan, Victoria, nagkamali ako. Tumingin si Victoria sa kanya ng may malamig na mukha. Ginamit mong sakit ng pamilya ko para sirain ang kasalukuyan ko, Henderson, at yan ang hindi ko mapapatawad. Lumapit si Logan at tinutok ang kanyang baston sa sahig. Isang tunog na nagpatalon sa kaba sa takot ng taksil. Julian's shadow is long but it ends here. Malamig na sabi ni Logan. Lahat ng ninakaw mo, pati na ang kalayaan mo ay mawawala sa iyo ngayong gabi. Pinasa ni Henderson sa mga otoridad na may patong-patong na kaso ng corporate espionage, grand theft at defamation. Matapos ang unos, bumalik ang katahimikan sa mansyon ng mga Dallas. Isang gabi, habang natutulog na sina Amber at ang maliit na si Liam, nagkita sina Logan at Victoria sa balkonahe ng kanilang silid. Inabutan ni Logan si Victoria ng isang baso ng gatas. Salamat sa hindi pagsuko sa akin, Victoria. Taimtim na sabi ni Logan habang nakatingin sa malawak na lupain ng kanilang tahanan. Niyakap siya ni Victoria mula sa likod. Pinatong ang kanyang ulo sa marapat nitong likod. Nagsimula tayo sa isang madilim na kasunduan sa ospital, Logan. Ang gamot na hawak ko noon para sa buhay ng anak ko. Ngunit ang buhay mo ang ibibigay sa akin ng tadhana. Ang Dallas Corp ay sa atin na ngayon, sa ating dalawa at sa ating mga anak. Sa ilalim ng mga bituin, alam nila, wala nang anumang lihim o kaaway ang makatitibag sa tronong kanilang tinayo sa ibabaw ng katapatan at pagmamahal. Mabilis dumaan ang isa pang dekada. Ang panahon, nag-iwan ng kaunting pilak sa buhok ni Logan, ngunit hindi nito nabawasan ang kanyang kakisigan at ang matikas niyang tindig bilang chairman emeritus ng Dallas Corp. Si Victoria naman nananatiling nagtataglay ng isang walang kupas na kagandahan. Isang sopistikadang reyna na ginagalang ng lahat. Ang mansyon ng mga Dallas naging saksi sa paglaki ng kanilang mga anak. Si Amber ay 20 taong gulang na ngayon, isang napakatalino at magandang dalaga na nag-aaral ng business management sa isang sikat na universidad sa ibang bansa. Habang ang 15 taong gulang na si Liam ay kilala sa kanyang pagiging seryoso sa pag-aaral, mahusay sa palakasan at may taglay na matalas na isip tulad ng kanyang ama.
Isang mainit na hapon na puno ng kagalakan ang mansyon sa pagbabalik ni Amber mula sa kanyang pag-aaral sa London. Pagkababa pa lang niya ng sasakyan, agad siyang sinulubong ng mahigpit na yakap tina Victoria at Logan. Si Liam naman, bagaman pilit na nagpapakaseryoso, ay hindi mapigilang ngumiti nang guluhin ng kanyang ate ang kanyang buhok. Tingnan mo nga anak mo, Logan. Parang kailan lang siyang may sakit na batang dahilan kung bakit ako pumasok sa buhay mo. Emosyonal na bulong ni Victoria habang nakasandal sa balikat ni Logan. Hinawakan ni Logan ang kamay ng kanyang asawa at ang batang yan ang dahilan kung bakit nagtagpo ang dalawang sugatang kaluluwa upang bumuo ng isang imperyo. Hindi nag-aksaya ng panahon si Amber. Nais ng patunayan na karapat-dapat siyang maging tagapagmana ng kanyang mga magulang. Pumasok siya bilang isang intern sa Dallas Corp, ngunit sa ilalim ng utos ni Logan, di niya ipinaalam sa iba na siya ang anak ng may-ari. Nagsimula siya sa pinakamababang posisyon upang matutunan ang bawat sulok ng negosyo. Dito nakaranas si Amber ng pagsubok mula sa mga mapagmataas na senior manager na mahilig mang-ape ng mga baguhan. Isang araw, sinadya siyang bigyan ng isang bagsak na proyekto ng isang tiwaling manager upang siya ang sisihin sa pagkawala ng isang malaking kliyente. Ngunit di alam ng manager na ang dugo ng isang matapang na ina at isang matalinong ama ang dumadaloy sa mga ugat ni Amber. Sa halip umiyak, palihim na nag-imbestiga si Amber. Gabi-gabi, humihingi siya ng payo sa kanyang kwarto mula kay Victoria nang hindi nalalaman ng kumpanya. Sa araw ng paghaharap sa harap ng board of directors, pinakita ng tiwaling manager ang mga peking dokumento upang isisi kay Amber ang lahat. Ngunit bago pa makapagsalita ang manager, bumukas ang pinto ng boardroom at pumasok sina Logan at Victoria. Ang buong silid ay nanahimik. Inilapag ni Amber sa lamesa ang totoong audit report na nagpapatunay na ang manager nga ang nagnakaw ng pondo ng kumpanya. Tumingin naman si Logan sa manager gamit ang kanyang matatalas na mata. Akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa mo sa kumpanya ko? At higit sa lahat, akala mo ba hahayaan kong apihin mo ang aking anak? Nang malaman ang lahat ng simpleng intern ay ang nag-iisang prinsesa ng pamilya Dallas, walang nagawa ang manager kundi ang manginig sa takot bago tuluyang ipasundo sa mga pulis. Matapos sa matagumpay na pagtatanggol ni Amber sa kanyang unang proyekto, isang pribadong hapunan ang dinaos ng pamilya sa hardin ng mansyon. Masayang nagtatawanan sina Amber at Liam habang pinag-uusapan ang muka ng natakot na manager. Lumayo ng kaunti sina Logan at Victoria upang bigyan ng espasyo ang mga bata. Humakbang si Logan patungo sa isang swing sa ilalim ng puno ng mangga at dahan-dahang umupuron habang hila si Victoria sa kanyang kandungan. Ito ang buhay na pinangarap ko nung nakaupo pa ako sa wheelchair sa madilim na silid na yon, Victoria. Taimtim na sabi ni Logan habang sinasayaw ng bahagya ang kanilang mga katawan. Niyakap ni Victoria ang kanyang mga braso sa leeg ng kanyang asawa. At ito ang buhay na binigay mo sa akin nang piliin mong tuparin ang iyong bahagi ng kasunduan. Ang medicine na hawak ko noon ay gateway nga sa bagong buhay natin. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, alam ng mag-asawang Dallas na ang pamana ng kanilang pag-ibig ay ligtas sa mga kamay ng susunod na henerasyon. Habang si Amber unti-unti nang kinikilala sa mataas na lipunan ng negosyo, ang 15 taong gulang na si Liam ay nakakaramdam na ibang uri ng bigat. Bilang nag-iisang lalaking anak ng natatanging si Logan Dallas, bawat galaw niya ay binabantayan ng mga mata ng publiko at ng mga kalaban sa industriya. Sa kanyang paaralan, ang mga guro at kamag-aral may mataas na ekspektasyon sa kanya. Turing sa kanya isang batang henyo na walang karapatang magkamali. Isang gabi matapos sa mahabang oras ng pag-aaral ng mga komplikadong financial chart sa kanyang silid, pumasok si Logan. May hawak na 2 baso ng mainit na tsokolate. Napansin ng ama ang malalim na gatla sa noo ng anak. Masyadong mabigat ng mundo kapag binuhat mo to ng mag-isa, Liam. Malumanay na sabi ni Logan habang iniaabot ang baso. Yumuko si Liam, mahigpit ang hawak sa kanyang panulat. Dad,
Natatakot ako na baka hindi ko mabantayan ang nagawa mo. Ikaw ang nagpabangon sa Dallas Corp mula sa abo nung paralisado ka pa. Paano kung magkamali ako? Tinapik ni Logan ang balikat ng anak. Ang kanyang boses puno ng karahasan ng pagmamahal. Nung nakaupo ako sa wheelchair na yon, wala akong lakas. Ang nagpabangon sa akin hindi ang sarili kong galing, kundi ang support at katapatan ng iyong ina. Huwag mong tingnan ang sarili mo bilang ako. Ikaw si Liam Dallas at ang pinakamahalagang aral na may iwan ko sa iyo ay ito. Ang totoong pinuno hindi ang walang kamalian, kundi ang pusong tapat sa kanyang pamilya at mga tauhan. Ang mga salitang yon nag-iwan ng malalim na tatak sa puso ng batang tagapagmana. Sumapit ang tamang panahon. Pagkatapos ng 5 taon ng masusing paggabay at pagtatrabaho sa iba't ibang departamento, opisyal lang inanunsyo ni Logan at Victoria ang pagbaba nila sa pwesto upang ibigay ang pamumuno kay Amber bilang bagong Chief Executive Officer ng Dallas Corp. Ito'y isang makasaysayang sandali sa kasaysayan ng bansa. Isang 22 taong gulang na babae ang hahawak sa isa sa pinakamalaking conglomerate sa Asia. Sa loob ng malaking silid ng master's bedroom, tinutulungan ni Victoria si Amber na iayos ang kanyang corporate blazer. Kitang-kitang kaba sa mata ng dalaga kahit napilit itong nagpapakita ng katapangan. Mom, paano kung di ako tanggapin ng mga matatandang board members? Alam ko ngumingiti sila sa harap ko dahil anak niyo ko pero sa likod ko. Iniisip nila na bata pa ako't madaling paikutin, pag-amin ni Amber. Humarap si Victoria sa kanyang anak, hinawakan na magkabilang balikat nito. Ganyan din ang tingin nila sa akin noon, Amber. Nung pumasok ako sa mansyong to, bilang isang pamalit lamang, ang akala nila isa akong mahinang babae na pera lang ang hamon. Ngunit pinatunayan ko sa kanila na ang determinasyon ng isang babaeng may pinagnalaban mas matalas kaysa anumang armas. Huwag mong hilingin ang kanilang permiso na mamuno. Pakita mo sa kanila kung bakit ikaw ang nasa itaas. Ang unang malaking hakbang at sa pagsubok sa pamumuno ni Amber ay ang pagdating ng Takahashi Syndicate, isang higanteng kumpanya sa larangan ng teknolohiya at enerhiya mula sa bansang Hapon. Nais ng pamilya Takahashi na makipagsosyo sa Dallas Corp para sa isang multi-bilyong proyektong eco-friendly energy plant sa bansa. Ang kinatawan ng mga Takahashi ay ang kanilang bunsong tagapagmana na si Ren Takahashi, isang binata na kilala sa pagiging malamig, kalkulado at walang sasantahing negosyante. Sa unang pagpupulong nila sa boardroom ng Dallas Corp, binalot ng matinding tensyon ang paligid. Sinubukan ni Ren pilitin si Amber sa pamamagitan ng paghingi ng 60% ng kontrol ng kita sa proyekto, gamit ang dahilan na ang Takahashi ang may hawak ng patent ng teknolohiya. Miss Dallas, sa mundong ito, ang karahasan ay ang pagdidikta ng halaga. Kung hindi ninyo tatanggapin ang aming kondisyon, maaari kaming humanap ng ibang mas matatag na local na partner. Hamon ni Ren, may bahid ng pagsubok sa kanyang boses. Ngunit hindi natinag si Amber. Tumingin siya ng diretsyo kay Ren at nilapag ang isang makapal na folder. Mr. Takahashi, hawak ninyo na ang teknolohiya, ngunit ang Dallas Corp ang may hawak ng pinakamalawak na lupain, ang legal na permit mula sa gobyerno at ang tiwala ng mga mayayamang Pilipino. Kung lilipat kayo sa iba, aabutin kayo ng 5 taon bago makuha ang mga permit na yon. Sa loob ng 5 taon, luma na ang teknolohiya ninyo. Kaya wag natin sasayangin ang oras ng isa't isa. 50-50, partner. O maaari ba kayong bumalik sa Tokyo? Napangiti ng bahagya si Ren Takahashi sa kanyang loob. Sa unang pagkakataon, nakatagpo siya ng isang katapat na kasing edad niya na may pambihirang tapang. Ang kasunduan ay matagumpay na nalagdaan habang nangyayari ang negosasyon sa boardroom. Sa itaas na palapag, sa pribadong opisina ng Chairman Emeritus ay tahimik na nakatayo sina Logan at Victoria sa harap ng isang monitor na nagpapakita ng live feed ng pulong. Nakasandal si Logan sa kanyang mamahaling baston habang si Victoria ay nakayakap sa kanyang braso. Isang malalim na buntong hininga ng ginhawa ang kumawala kay Logan. Isang bihirang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Mukhang mas matalas pa siya kaysa sa akin noong kabataan ko, Victoria.
Ang tapang ng kanyang pananalita, nakuha na yan sa'yo? Hinalika ni Victoria ang balikat ni Logan. Nakuha niyang tapang sa akin. Ngunit ang talino at ang kakayahang magbasa ng galaw ng kalaban, sa'yo niya nakuha, Logan. Magkasama nating binuo ang pundasyong ito at ngayon, nakikita natin na hindi nawawalang kabuluhan lahat ng sakripisyo natin noon. Gayunpaman sa likod ng kanilang kasiyahan, may isang bagay na napansin si Logan sa screen. Ang paraan ng pagtingin ni Ren Takahashi ay kay Amber hindi lamang basta paghanga sa isang kasosyo sa negosyo. May kakaibang kislap sa mga mata ng banyaga, isang kislap na pamilyar kay Logan dahil ganon din siya tumingin kay Victoria nung unti-unti niya nang natututunan na mahalin ito. Mukhang may bago tayong dapat bantayan maliban sa mga stocks ng kumpanya, paboritong bulong ni Logan. Unang ipagdiwang ang matagumpay na paglagda sa kasunduan ng Dallas at Takahashi, isang marangyang pagtitipon ng dinao sa ballroom ng isang sikat na hotel. Naroon ang lahat ng malalaking pangalan sa bansa upang batiin ng bagong CEO na si Amber. Sa gitna ng kasiyahan habang si Amber abala sa pakikipag-usap kay Ren Takahashi, napansin ni Liam ang isang lalaking nakatayo sa isang madilim na sulok ng ballroom. Ang lalaki ay nakasuot ng mamahaling suit, ngunit ang kanyang mga mata nakatitig sa pamilya Dallas ng may matinding poot. Nang mapansin ng lalaking nakatingin si Liam, agad tong uminom sa kanyang baso at naglakad palabas ng pinto. Mabilis lumapit si Liam sa kanyang ama at ibinulong ang kanyang nakita. Dad, may isang lalaki kanina sa sulok, hindi ko siya kilala, pero ang tingin niya sa atin parang gusto niya tayong patayin. Agad na naging seryoso ang mukha ni Logan. Hinawakan niya ang hawakan ng kanyang baston ng mahigpit at tumingin kay Victoria na papalapit sa kanila. Ang kapayapaan na kanilang tinatamasa tila may bago na namang hamon. Ang multo ng mga natalong kalaban nila Logan at Victoria noon, ang mga kamag-anak ni Julian o Ethan Vance ay tila nag-iwan ng mga binhi ng galit na ngayon handang maghiganti sa pamamagitan ng bagong henerasyon. Tumingin si Logan sa kanyang asawa at sa kanyang dalawang anak. Ipaalam mo sa security ni Yam na higpitan ng pagbabantay. Kung may bagong kaaway na nag-aabang sa dilim, ipapaalala natin sa kanila kung bakit ang pamilya Dallas ay di kailanman natitinag sa anumang unos. Ang babala ni Liam ay hindi binaliwala ni Logan. Agad dinala ang pamilya sa isang ligtas at pribadong silid sa itaas na palapag ng hotel habang ang mga bodyguard mabilis na nag-lockdown sa buong ballroom. Sa loob ng silid, naglakad ng pabalik-balik si Liam, hindi mapakali habang inaalala ang mukha ng lalaki. Dad, sigurado ko sa nakita ko ang lalaking yon. Hindi siya narito para sa negosyo o para magdiwang. Ang galit sa kanyang mga mata, parang pamilyar. Mukha siyang may malalim na personal na atraso sa atin. Paliwanag ni Liam. Ang kanyang boses may halong tapang at pag-aalala. Naupo si Victoria sa tabi ng kanyang anak. Hinawakan na malamig nitong mga kamay upang kalmahin ito. Huwag kang mag-alala, Liam. Walang makakapasok sa pamilyang ito nang hindi namin nalalaman. Lumingon si Logan sa kanyang kanang kamay na si Mark na ngayon ay hawak na sa listahan ng mga bisita. Suriin mo lahat ng CCTV footage sa labas ng ballroom. Alamin mo kung paano nakapasok ang lalaking yon nang walang imbitasyon. Sa sandaling iyon, kumilos na si Ren. Kumatok si Ren Takahashi sa pinto, kasunod si Amber. Ang binata ay may hawak na isang tablet. Mr. Dallas, bago pa man kumilos sa mga tauhan mo, nakuha na ng aking security team ang mukha ng lalaki mula sa aming mga sensor sa labas. Deklara ni Ren. Pinakita ni Ren ang screen ng tablet kung saan malinaw na nakalarawan ng isang lalaking may edad na tila nasa huling bahagi ng 20. Nang makita ni Logan ang mukha ay marahan siyang nagpahawak sa kanyang baston. Si Victoria naman napatakip ng bibig sa gulat. Siya si Victor Vance, bulong ni Logan. Ang boses ay naging malamig tulad ng yelo. Ang nakababatang kapatid ni Ethan Vance. Ang silid binalot ng mabigat na katahimikan. Naalala ni Logan at Victoria ang gabi kung kailan binalak ni Ethan na patayin si Victoria at ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Si Liam, si Ethan, ay nahatulan ng habang buhay na pagkabilanggo. Ngunit ang kanyang pamilya ay nawala sa bansa matapos mabangko ang kanilang kumpanya.
Ngunit ang kanyang kapatid nagbalik nang tapusin ang sinimula ni Ethan. Gusto niyang maghiganti sa pagbagsak ng kanilang pamilya. Sabi ni Amber, ang kanyang muka ay naging seryoso at dahil ako na ang bagong CEO, ako ang una niyang target. Tumingin si Ren kay Amber. May kakaibang proteksyon sa kanyang mga mata. Hindi ka mag-iisip. At di ka mag-iisang harap sa kanya, Miss Dallas. Ang Takahashi Syndicate ay kasosyo na ng Dallas Corp. Ang pag-atake sa inyo, pag-atake rin sa amin. Kasunod ng insidente, nagpasya si Amber na huwag magpakita ng kahinaan sa publiko. Pinagpatuloy niya ang kanyang mga tungkulin bilang CEO, ngunit sa bawat hakbang niya, palaging naroon si Ren Takahashi sa ilalim ng dahilan ng pagsusuri ng proyekto. Isang gabi, habang nagtatrabaho ang dalawa sa opisina ni Amber hanggang madaling araw, nagtimpla si Amber ng kape at iniabot ito kay Ren. Salamat, Ren. Alam kong hindi mo kailangan manatili dito gabi-gabi para bantayan ako. May sarili kang kumpanya na dapat asikasuhin. Taimtim na pasasalamat ng dalaga. Uminom si Ren ng kape at tumingin sa labas ng malaking salamin ng building kung saan makikita mga ilaw ng lungsod. Nung una akong pumunta rito, ang akala ko ay isa kang spoiled na anak na binigyan ng kumpanya ng kanyang mga magulang. Ngunit nakita ko kung paano ipagtanggol ang Dallas Corp. Meron kang katapangan na bihirang makita sa mundong ito. Huminto siya at lumingon kay Amber. Lumapit ng bahagya. Hindi kita binabantayan dahil lang sa kontrata natin, Amber. Binabantayan kita dahil ayoko may mangyaring masama sa'yo. Namula ang mga pisngi ni Amber. Isang emosyon na matagal niya nang hindi nararamdaman dahil sa abala sa trabaho. Ang katahimikan ay hindi nagtagal. Kinabukasan, isang malaking pagsabog ng balita ang yumanig sa media. Ang isa sa mga pangunahing bodega ng Dallas Corp sa labas ng lungsod ay sinunog. Walang nasaktan, ngunit nag-iwan ito ng malaking pinsala sa mga materyales na gagamitin para sa eco-friendly project kasama ng mga Takahashi. Sa tabi ng nasunog na pader, nakasulat gamit ang pulang pintura ang mga salitang ang utang sa dugo, dugo rin ang kabayaran. Nakarating agad sina Logan, Victoria, Amber at Liam sa pinangyarihan ng insidente. Habang tinitingnan ni Victoria ang nasirang bodega, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang katawan. Naalala ang mga takot niya noong unang bahagi ng kanyang buhay kasama si Logan. Ngunit hinawakan ni Logan ang kanyang balikat. Victoria, hindi na tayo mga sugatang tao noon sa ospital. Mas malakas tayo ngayon. Pagpapalakas ng loob ng asawa. Lumapit si Liam. May hawak na isang piraso ng sunog na metal na may kakaibang logo. Dad, mukhang gumamit si Victor ng mga ilegal na mersenaryo para gawin to. Hindi ito simpleng panununog. Ito ay deklarasyon ng giyera. Sa loob ng command room ng mansyon ng mga Dallas, nagpulong ang dalawang henerasyon kasama si Ren Takahashi. Si Logan, bagamat matanda na, ay muling nagpakita ng kanyang bagsik bilang dating malupit na CEO. Victor Vance, nagtatago sa lumang daungan sa timog. Doon nagtitipon ang kanyang mga tauhan, ulat ng security team. Tumayo si Amber, ang kanyang boses ay puno ng otoridad na katulad ng sa kanyang ama. Gusto niyang sirain ang proyekto natin dahil ito ang mag-aangat sa pamilya natin sa buong Asia. Hindi ko hahayaan na masirang pinaghirapan ni Mom at Dad dahil lang sa inggit ng nakaraan. Sasamahan kita, Amber. Sabi ni Ren sabay kasa ng kanyang sariling mga tauhan. Gagamitin natin ang teknolohiya ng Takahashi upang i-jam ang kanilang komunikasyon bago pumasok ang mga pulis. Tumingin si Logan kay Victoria at pagkatapos ay sa kanilang mga anak. Nakita niya ang kanyang sarili kay Amber at ang katapatan ni Logan ni Victoria kay Ren. Ang kasunduan na nagsimula sa isang botelya ng gamot, maraming taon nang nakalilipas ay nagbunga ng mga anak na handang lumaban para sa kanilang karangalan. Humanda kayo, malamig na utos ni Logan. Ipaalam natin kay Victor Vance na ang pamilya Dallas hindi kailanman nagpapatawad sa mga nagtatangkang sumira sa kanilang tahanan. Ang gabi nababalutan ng makapal na ulap at ambon habang ang command room sa mansyon ng mga Dallas nagliliyab sa liwanag ng mga monitors.
Sa gitna ng silid nakatayo sina Logan at Victoria. Pinagmamasdan ng digital map ng lumang daungan sa timog kung saan nakaposisyon ang mga tauhan ni Victor Vance. Sa tabi nila ang magkapatid na sina Amber at Liam, kasama si Ren Takahashi ay huling sinusuri ang kanilang mga kagamitan. Tandaan ninyo. Seryosong paalala ni Logan, ang kanyang boses ay may otoridad na hindi nababawasan ng panahon. Si Victor ay hindi tulad ng kanyang kapatid na si Ethan na dumaan sa legal na labanan ng negosyo. Si Victor ay desperado, walang natitirang yaman, at pinaliligiran ng mga mersenaryo na handang pumatay para sa pera. Huwag kayong magpakakampante. Lumapit si Victoria kay Amber at Liam. Isa-isang inayos ang kanilang mga communication earpiece. May takot sa kanyang puso bilang isang ina. Ngunit alam niyang pinalaki niya ang mga ito upang maging matapang. Bumalik kayo ng ligtas. Yan lang ang tanging utos ko sa inyo ngayong gabi. Emosyonal na sabi ni Victoria. Yumakap si Amber sa kanyang ina. Mom, kayo ni Dad ang nagturo sa amin na wag uurong kapag ang pamilya nang tinatarget. Tapusin natin to. Sa isang tango mula kay Ren, hudyat na handa ng high-tech thermal drones ng Takahashi Syndicate, lumakad ng tatlo, palabas patungo sa may naghihintay na armored SUV. Saktong alas 11 ng gabi nang makarating ang kanilang convoy sa labas ng perimeter sa lumang daungan. Ang amoy ng kalawang, maalat na tubig dagat at lansa. Salamat, Liam, hingal na sabi ni Amber habang nakahawak sa kanyang dibdib. Sabi ko sa'yo ate, hindi kita pababayaan. Ako ang magiging panangga mo ngayon. Nakangiting tugon ng batang si Liam. Ang daungan ay tila isang laberinto ng mga naglalakihang kalawanging shipping container. Isang perpektong lugar para sa isang bitag. Sa loob ng control van, mabilis pinindot ni Ren ang pagkasa ng isang sopistikadong electromagnetic pulse, EMP jammer na dala ng mga Takahashi. I-jam natin lahat ng cellular network at radio frequency sa loob ng 500-meter radius. Sa loob ng 30 minuto, bulag at bingi ang mga tauhan ni Victor. Hindi sila makatatawag ng saklolo. Paliwanag ni Ren habang nakatitig sa monitor. Maganda, tugon ni Liam. Nasa edad na 15, nagpakita ng pambihirang talino sa taktika. Amber, sasamahan ka ng Alpha Team ni Dad sa pangunahing bodega sa gitna. Kami ni Ren ang hahawak sa perimeter gamit ang drones upang siguraduhin walang makakatakas. Nagsimula ang operasyon. Sa ilalim ng kadiliman at sa tulong ng night vision goggles, dahan-dahan pumasok ang mga tapat na bodyguard ng pamilya Dallas. Isa-isang pinatumba ng Alpha Team ang mga bantay ni Victor nang walang ingay gamit ang mga tumpak na tactical takedowns. Habang papalapit sina Amber sa pangunahing bodega, isang hindi inaasahang grupo ng 3 mersenaryo ang biglang lumabas mula sa likod ng isang container van. May hawak silang mga matataas na kalibre ng baril at handa nang magpaputok ng mapansin ang anino ni Amber. Ngunit, bago pa man nila makalabit ang gatilyo, isang matunog na hagibis ng hangin ang narinig. Si Liam, gamit ang isang high-tension tactical crossbow, isang sandata na matagal niyang pinag-ensayuhan sa kanilang firing range ay nagpakawala ng mga non-lethal shock darts. Ang unang dart tumama sa dibdib ng unang mersenaryo na agad nangisay dahil sa boltahe ng kuryente at bumagsak sa semento. Bago pa man makalingon ang dalawang natitira, mabilis sumugod si Ren mula sa gilid. Ginamit ang kanyang kasanayan sa tradisyonal na martial arts ng Hapon at pinatumbang isa gamit ang isang malakas na sweeping kick sa leeg. Ang huling lalaki, mabilis sinunggaban ng Alpha Team. Salamat, Liam. Sabi ko sa'yo ate, hindi kita pababayaan. Ako magiging panangga mo ngayon. Nakangiting tugon ng batang si Liam, bagamat seryosong kanyang mga mata. Sa puntong to, alam ni Ren ang pamilya Dallas, hindi lang basta mayaman. Sila'y mga mandirigma. Bumuka sa malaking bakal na pinto ng pangunahing bodega sa gitna ng daungan. Sa loob, pinaliligiran ng mga lumang crates, nakatayo si Victor Vance sa ilalim ng isang nag-iisang bombilya. Hawak niya isang remote detonator. Sa likod niya ay mga tangke ng kemikal na balak niyang gamitin upang pasabugin ang buong daungan kasama ng kanyang sarili basta't maisama niya mga Dallas. Dumating din ang bagong CEO.
Natatawang bati ni Victor. Ang kanyang mga mata puno ng kabaliwan at kawalan ng pag-asa. Ang pamilya ninyong sumira sa amin. Ang kuya ko nabubulok sa kulungan. Ang mga ari-arian namin kinuha ninyo ngayong gabi. Tatapusin ko ang legasiya ng mga Dallas. Humakbang pasalong si Amber, walang takot kahit nakatutok ang detonator. Hindi kami ang sumira sa pamilya mo, Victor. Ang sarili ninyong kasakiman ang nagpabagsak sa inyo. Si Ethan na nagtangkang pumatay sa ina ko at sa kapatid ko noon. Ang ginawa lang ng mga magulang ko ibigay ang hustisyang nararapat. Habang kinakausap ni Amber si Victor upang makuha ang atensyon nito, palihim na gumagapa ang siren sa itaas na bahagi ng mga bakal na trusses ng bodega. Sa tulong ng senyas mula kay Liam sa earpiece, nalaman ni Ren ang eksaktong posisyon ng detonator. Wala akong pakialam sa hustisya ninyo, sinigaw ni Victor habang binababa ang kanyang hinlalaki sa detonator button. Mamamatay tayong lahat dito? Bago pa man tuluyang madiinan ng button, mabilis tumalon si Ren pababa mula sa bakal na trusses, direkta sa ibabaw ng balikat ni Victor. Sa lakas ng impact, nabitiwan ni Victor ang detonator na lumipad sa ere. Mabilis na sumugod si Liam. Dumausdo sa sahig at sinalo ang detonator bago to tumama sa semento at mag-trigger ng pagsabog. Sinubukan ni Victor na bumangon at maglabas ng patalim. Ngunit, isang malakas sa sampal mula sa swelas ng sapatos ni Amber ang tumama sa kanyang mukha. Ginamit ni Amber ang self-defense na itinuro sa kanya ni Logan noon. Bumagsak si Victor, duguan ng ilong at agad pinusasa ng Alpha Team na mabilis na pumasok sa silid. Pumasok din ng mga totoong polis na kanina pa naka-standby sa labas matapos i-off ni Ren ang jammer. Si Victor Vance kinaladkad palabas. Sumisigaw pa rin ng mga pagbabanta, ngunit ang kanyang laro tuluyan ang natapos. Hingal na nagkatinginan sina Amber, Liam at Ren. Lumapit si Ren kay Amber, hinawakan ang braso nito upang tingnan kung may galos. "Ligtas ka na, Amber," malumanin nitong sabi. Ngumiti si Amber at sa pagkakataong to, hinayaan niyang sumandalang kanyang ulo sa dibdib ng binata. Sa kabilang dako, sa pamamagitan ng natatanging camera feed na bumalik na sa command room ng mansyon, napaupo si Logan at Victoria sa kanilang mga upuan. Huminga na malalim si Victoria habang si Logan marahang tinapik ang lamesa gamit ang kanyang baston. "Tapos na ang nakaraan, Victoria. Ang mga anak natin sila na ang may-ari ng bukas," taimtim na sabi ni Logan habang magkahawak kamay nilang pinapanood ang tagumpay ng kanilang pamilya. Matapos sa magulong gabi sa lumang daungan, ang pagsikat ng araw sa mansyon ng mga Dallas nagdala ng isang kakaibang uri ng katahimikan. Ang balita tungkol sa pagkaaresto kay Victor Vance at ang pagkabuwag ng kanyang grupo mabilis kumalat sa mga pahayagan at telebisyon. Ang Dallas Corp at Takahashi Syndicate pinuri ng publiko dahil sa kanilang mabilis at epektibong koordinasyon kasama ng mga otoridad. Sa hardin ng mansyon nakaupo si Victoria sa tapat ng lamesa, umiinom ng tsaa habang pinapanood si Logan na dahan-dahang naglalakad ng walang baston. Isang bagay na bihira nitong gawin maliban na lamang kung magaan ang kanyang pakiramdam. "Masasabi ko na sa wakas, Victoria, na ang mga aninong humabol sa atin mula sa ospital hanggang sa mansong ito'y tuluyan ng napawi," sabi ni Logan habang umuupo sa tabi ng kanyang asawa. Huminga na malalim si Victoria, hinawakan ang kamay ni Logan. "Natatakot ako kagabi, Logan. Ngunit na makita ko ang mga anak natin na pumasok sa pinto ngayon na may itaas na noo, nakarecover ako sa lakas ko. Hindi na sila mga sanggol na pinoprotektahan natin. Sila na nagpoprotekta sa atin ngayon." Sa sandaling yon, lumabas sina Amber at Liam mula sa mansyon. Kasunod si Ren Takahashi na nakabihis na para sa kanyang pagbabalik sa opisina. Isang linggo matapos ang insidente, ang Asian Business Summit ay idinaos sa Maynila. Ito ang pinakamalaking pagtitipon ng mga pinuno ng korporasyon sa buong rehiyon. Dahil sa matagumpay na pagtatanggol sa eco-friendly energy project at sa pagpapanatili ng katatagan ng Dallas Corp sa kabila ng krisis, si Amber Dallas ay pinangalan bilang Most Innovative Young CEO of the Year. Nang umakyat si Amber sa entablado upang tanggapin ang tropeyo, ang buong bulwagan sumabog sa masigabong palakpakan. Sa gitnang hanay ng mga upuan, nakaupo sina Logan at Victoria. Kitang-kitang mukha ng pagmamalaki.
sa mga mata ni Victoria habang si Logan naman marahang tumatango. Ang kanyang puso ay puno ng karangalan. Sa kanyang talumpati tumingin si Amber sa kanyang mga magulang. Ang parangal na ito hindi sa akin. Ito ay para sa dalawang tao na nagturo sa akin ng isang imperyo ay hindi tinalaga sa pamamagitan ng yaman, kundi sa pamamagitan ng katapatan, pasensya at pag-ibig na kayang bumuo ng pamilya sa gitna ng unos. Mom, Dad, para sa inyo ito? Sa tabi ni Amber sa backstage, nakatayo si Ren Takahashi. Nakatingin sa dalaga na may purong paghanga na higit pa sa isang kasosyo sa negosyo. Matapos ang summit, bumalik ang pamilya sa mansyon para sa isang pribadong selebrasyon. Habang ang lahat abala sa loob, lumabas si Amber sa malawak na greenhouse ng mansyon, ang lugar kung saan madalas mag-alaga si Victoria ng mga paborito nitong puting rosas. Doon niya nahanap si Ren na tila malalim ang iniisip habang hawak ang isang solong rosas. Mukhang mas interesado ka sa mga rosas ni Mom kaysa sa party sa loob, Mr. Takahashi? Biro ni Amber habang lumalapit. Lumingon si Ren, bahagyang napangiti. Inabot niya ang rosas kay Amber. Iniisip ko lang na ang proyektong ito ay tapos na at ang mga kaaway mo wala na. Ibig sabihin ang kontrata ko dito sa Pilipinas ay malapit nang matapos. Kailangan ko nang bumalik sa Tokyo. Natigilan si Amber. Naramdaman niya ang isang biglang sikip sa kanyang dibdib. Sa loob ng mga buwan ng panganib at puyat, nakasanayan niya na nasa tabi niya si Ren. Aalis ka na? Mahina niyang tanong. Lumapit pa ng isang hakbang si Ren. Hinawakan ang kamay ni Amber na may hawak ng rosas. Ayokong umalis, Amber. Sa mundong ito ng negosyo, marami akong nakilalang tao, ngunit ikaw lang ang kaisa-isang babaeng nagpatibok ng puso ko sa ganitong paraan. Hindi ko na kayang bumalik sa Tokyo na hindi ka kasama o hindi man lang alam kung may pag-asa pa ako sa'yo. Ang pagtatapat na ito ay nagdala ng matamis na ngiti sa mga labi ni Amber na sinundan na isang mahigpit na yakap sa binata. Di naging madali para kay Ren ang magtapat dahil alam niya bago siya tuluyan makuha ang puso ni Amber, kailangan muna niyang harapin ang pinakamabigat na pagsubok. Ang paghingi ng pahintulot mula sa orihinal na malupit na CEO, si Logan Dallas. Kinabukasan, pumasok si Ren sa pribadong silid-aklatan ni Logan. Nakaupo ang matandang leon sa kanyang malaking silya na gawa sa katad, habang si Victoria nakatayo sa kanyang tabi, nagbabasa na ilang papeles. Pumasok si Ren na may matuwid na tindig at buong paggalang. Mr. Dallas, Mrs. Dallas, panimula ni Ren, ang kanyang boses ay matatag kahit may kaba. Nandito ako upang formal na ihayag ang aking intensyon sa inyong anak, si Amber. Mahal ko po siya at nais ko siyang ligawan ng may buong katapatan at respeto. Hindi ko po siya ilalayo sa inyo o sa Dallas Corp. Handa akong ilipat ang pangunahing operasyon ng Takahashi Syndicate dito sa Pilipinas para lamang makasama siya. Tinitigan siya ni Logan ng matagal nang walang anumang ekspresyon. Ang katahimikan sa silid ay tila ba tumagal na isang siglo para kay Ren. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingin si Logan kay Victoria nang umiti ng napakatamis at barahang tinapik ang balikat ng kanyang asawa. Ibinaba ni Logan ang kanyang salamin at tumayo ng tuwid sa harap ni Ren. Nakita ko kung paano mo pinrotektahan ng anak ko nung gabi sa daungan, Ren. Malalim na sabi ni Logan. Ginamit mong iyong buhay bilang panangga para sa kanya. Yan ang ginawa ko para kay Victoria noon at yan ang katangian ng isang totoong lalaki na karapat-dapat sa isang Dallas. Lumapit si Victoria, hinawakan ang kamay ni Ren. Ang pamilyang to ay nagsimula sa isang kasunduan na walang pag-ibig, Ren. Ngunit pinatunayan namin na ang tunay na halaga ng buhay ay ang pag-aalaga sa isa't isa sa gitna ng hirap. Nakikita ko ang katapatan sa mga mata mo, katulad na nakita ko kay Logan. Maraming taon nang nakakalipas, may basbas namin kayo. Nakahinga na malawag si Ren at nagpapasalamat ng may malalim na yukod. Nang lumabas siya ng silid, naghihintay si Amber sa labas ng pinto, nag-aalala. Nang makita ang ngiti ni Ren, agad silang nagyakap. Sa loob ng silid-aklatan, binuhat ni Logan si Victoria sa kanyang mga bisig at hinalikan ito ng may pagmamahal. Ang namalit na asawa ang pinakasalan ko noon. Nagbigay sa akin ng isang kaharian, Victoria, bulong ni Logan.
At ngayon ang kahirang yon ay handa na para sa isang bagong hari at reyna. 5 taon pa ang mabilis na nagdaan matapos tanggapin ni Ren Takahashi ang hamon na ilipat ang bahagi ng kanyang imperyo sa Pilipinas. Ang panahong ito ay naging saksi sa pagmature ng bunsong anak ni Logan at Victoria, si Liam. Sa edad na 20, opisyal na siyang gumraduate bilang summa cum laude sa parehong kurso ng kanyang ama. Sa araw ng kanyang inaugurasyon bilang bagong Chief Operating Officer o COO ng Dallas Corp, nakatayo siya sa harap ng salamin sa boardroom. Inaayos ang kanyang asul na kurbata. Pumasok si Logan, may hawak na isang antigong gintong munting orasan. Ang orasan na bigay sa kanya ng kanyang lolo nung siya pa nakaupo sa trono ng Dallas Corp. "Dad," bati ni Liam, may labis na paggalang. Nilagay ni Logan ang orasan sa bulsa ng vest ni Liam. Ang oras hindi naghihintay sa sino man, Liam. Ngunit ang karangalan ay nananatili. Nakita ko kung paano mo pinrotektahan ang iyong ate nung gabi ng unos sa daungan. Ngayong araw, formal ko nang ipinapasa sa iyo ang pamamahala sa operasyon ng kumpanya, kasama ng iyong ate na si Amber. Kayo ang bagong mukha ng Dallas Corp? Yumakap si Liam sa kanyang ama. "Salamat, Dad. Pinangako ko kay Mom na ang kumpanyang tinayunin niyo mula sa dusa ay hindi ko hahayaan mabuwal ng sino man." Ang eksenang to ng pagpasa ng legasiya ng ama sa anak ay nagpapakita ng pamilya Dallas ay hindi na lang basta nagpapatakbo ng negosyo kundi nag-aalaga ng isang buhay na pamana. Dumating ang araw na itinakda ng tadhana. Sa malawak at mapayapang baybayin ng pribadong isla ng mga Dallas sa Palawan, ang lugar kung saan dinaos ni Logan at Victoria ang kanilang pulot gata, maraming taon ang nakakalipas. Isang engrandeng kasalang naganap. Ang dalampasigan na puno ng mga puting rosas, mga telang seda na sumasayaw sa hangin at ang tunog ng biolin na sumasabay sa hampas ng alon. Bumukas ang arko ng mga bulaklak. Doon nakatayo si Amber, suot na isang napakagandang trahe de boda na may mahabang belo, na dahan-dahan naglalakad sa ibabaw ng pinong buhangin. Sa dulo ng altar naghihintay si Ren Takahashi, suot ang isang tradisyonal na itim na tuxedo, ngunit ang kanyang mga mata naluluha habang pinapanood ang paglapit ng kanyang reyna. Sa magkabilang gilid ni Amber nakaalalay ang kanyang mga magulang. Si Victoria na may hawak na panyo upang punasan ang kanyang mga luha ng galit at tuwa, at si Logan na naglalakad ng matigas at walang alalay, hawak ang braso ng kanyang anak. Nang makarating sila sa harap ni Ren, hinawakan ni Logan ang kamay ng binata. "Binibigay ko sa iyo ang pinakamahalagang hiyas ng buhay ko, Ren. Alagaan mo siya higit pa sa pag-aalaga ko sa kanyang ina," taimtim na bilin ni Logan. Yumukod si Ren ng malalim. "Sa ngalan ng aking buhay at ng aking karangalan, Mr. Dallas, hindi ko siya paiiyakin." Nang magdaop ang mga kamay ni Ren at Amber sa harap ng altar, sa ilalim ng dapit hapon, ang langit ay napuno ng kulay ginto at rosas. Isang eksenang tila ba iginuhit ng tadhana upang selyuhan ang pag-iisang dibdib ng dalawang makapangyarihang pamilya. Sa gitna ng resepsyon, habang ang mga bisita ay nagsasayawan at nagtatawanan, lumapit si Victoria sa gitna ng entablado. May hawak na isang maliit, luma at medyo kupas na botelya ng gamot. Ang mismong botelya na hawak niya 3 dekada na ang nakakalipas nang pasukin niya ang madilim na silid ng ospital ni Logan. Natahimik ang buong paligid nang itaas ni Victoria ang botelya. "Ang botelyang ito," panimula ni Victoria. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. "Ay ang gateway ko noon sa kamatayan. Noong hawak ko ito, ang akala ko'y katapusan na ng mundo. Desperado akong ina na walang pera upang ipagamot ang may sakit kong anak na si Amber. Pumasok ako sa buhay ng isang paralisado at mapuot na CEO bilang isang pamalit lamang." Tumingin si Victoria kay Logan na nakaupo sa unahan, na ngayon ay nakangiti ng may malalim na pagmamahal. Ngunit ang botelyang ito, na akala ko'y lason, ay naging gamot pala para sa aming dalawa. Tinuruan ako ni Logan ang pag-ibig ay hindi nagsisimula sa mga perpektong sandali. Nagsisimula ito sa desisyon na huwag iwanan ng isa't isa kapag ang buong mundo'y tumalikod na. Amber, Ren, Liam,
Huwag ninyong kakalimutan na ang yaman ng Dallas Corp ay mawawala, ngunit ang katapatan ninyo sa isa't isa ang tunay ninyong imperyo. Ang mga salitang ito nag-iwan ng matinding katahimikan at luha sa mata ng bawat bisita. Isang aral na hindi malilimutan ng sinumang nakikinig. Habang ang gabi lumalalim at ang mga bituin nagsisimulang magningning sa kalangitan, ang tugtugin ay napalitan na isang classical at malambing na kanta. Ang mismong kantang tinugtog sa kanilang unang engranding kasal noon. Tumayo si Logan mula sa kanyang upuan. Lumapit kay Victoria, yumukod ng bahagya, nilalahad ang kanyang kamay. Maaari ko bang maisayaw ang aking tagapagligtas? Bulong ni Logan. Ngumiti si Victoria. Nilagay ang kanyang kamay sa palad ng kanyang asawa. Pumunta sila sa gitna ng dalampasigan, malayo ng kaunti sa karamihan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagsimula silang mag-waltz. Dahan-dahan ang kanilang mga galaw, ramdam ang bawat taon ng hirap, tawa, takot at tagumpay na kanilang pinagsaluhan. Pinagmasdan sila ni na Amber, Ren at Liam mula sa malayo. Isang napakagandang tanawin. Ang dalawang taong nagsimula sa isang malamig na kasunduan sa ospital, ngayon magkasamang tumatanda, magkayakap sa gitna ng kapayapaan na sila mismong nagtanim at nag-alaga. Salamat, Victoria, bulong ni Logan sa tenga ng kanyang asawa habang nakasubsob ang mukha sa kanyang buhok. Salamat sa maging pa ako noon nung hindi ako makalakad at sa pagiging puso ko nung nakalimutan ko ng magmahal. Salamat din, Logan, sagot ni Victoria habang mahigpit na nakayakap sa malapad nitong likod. Salamat sa pagtupad ng iyong pangako. Kinabukasan, maagang nagising sina Logan at Victoria, habang ang mansyon at ang buong isla ay natutulog pa mula sa pagod ng kasal. Naglakad ang dalawa patungo sa dulo ng isang kahoy na pantalan o dock na nakadungaw sa silangan. Walang mga bodyguard, walang mga kamera, walang mga dokumento ng kumpanya, sila lamang dalawa. Naupo sila sa dulo ng pantalan, hinayaang humalik ang malamig na tubig dagat sa kanilang mga paa. Pinatong ni Victoria ang kanyang ulo sa balikat ni Logan, habang si Logan naman yakap ang kanyang braso sa bewang ng kanyang asawa. Sa di kalayuan, dahan-dahan sumisikat ang araw, nagpapakawala ng kulay kahel at gintong liwanag sa malawak na karagatan. Ang liwanag na yon sumasalamin sa kanilang mga mukha. Mga mukhang may mga guhit na ng edad, ngunit puno ng walang kapantay na katahimikan at tagumpay. Ang kwento ng asawa ng paralisadong CEO ay hindi nagtapos sa paghihiganti o sa dami ng bilyong piso sa bangko. Nagtapos to sa simpleng katotohanan na ang pinakamalaking kapangyarihan ng isang tao ay ang kakayang magtiwala muli pagkatapos madapa, at ang pinakamagandang korona na maaaring isuot ng sinuman ay ang pag-ibig na napatunayan at pinatibay ng panahon. Habang ang araw tuluyang sumisikat upang simulan ng isang bagong umaga, alam ni Logan at Victoria na ang kanilang kwento ay tapos na. Ngunit ang kanilang walang hanggang imperyo ng mga puso mabubuhay magpakailanman sa susunod na henerasyon. Ang katapatan mas mahalaga kaysa kontrata. Nagsimula sina Victoria at Logan sa isang kasunduan sa papel, ngunit ang kanilang katapatan sa isa't isa sa gitna ng mga pagsubok ang naging tunay na pundasyon ng kanilang tagumpay. Ang kapansanan nasa isip, hindi sa katawan. Si Logan ay paralisado noon, ngunit hindi nito napigilan ang kanyang talino. Ang pagdating ni Victoria ang nagpatunay na ang pag-asa ang pinakamabisang gamot upang makatayo muli ang isang tao. Ang tunay na pamana ay pamilya. Ang Dallas Corp ay isang imperyo ng pera, ngunit ang tunay na tagumpay ni Logan at Victoria ay ang pagmamalaki sa kanilang mga anak na may takot sa Diyos, pagmamahal sa magulang at tapang na harapin ang anumang unos ng buhay.